Okay, magandang tanghali po sa inyong lahat. Or hapon na, no? 1 o'clock? Hapon na. Okay. So, magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po sa pagkakataon na meron tayo para kapag-aaral ng salita ng Diyos. Makarinig tayo sa Panginoon kung ano ang layunin niya para sa atin sa araw na ito. At para na rin tayo ay lumapit sa Panginoon, magbalik loob sa Kanya. Bigyan natin ng time ang Panginoon sa ating araw. Ibalik natin ang ating pag-iisip sa Kanya at tayo ay lumapit sa Kanya at humingi ng grasya at tulong sa pamamagitan ng Kanyang anak ang ating Panginoong Jesucristo. Salamat po sa pagkakataon na ito. At ako po ay magpapasa ng Bible, tapos magbigay tayo ng konting preaching o pangangaral sa salita ng Diyos. Tapos sa huli, mag-pray tayo at ilapit natin sa Panginoon yung ating mga pangangailangan. So sa oras ito, magsimula tayo sa pamamagitan ng prayer, pananalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat Lord sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin. Ang araw na ito ay regalo galing sa inyo. Ang buhay namin Lord ay regalo galing sa inyo. At kinikilala po namin kayo na kayo po ay napakabait, napakabuti, napakabanal. At salamat Lord na binigyan niyo po kami ng pagkakataon sa araw na ito Lord na magbigay ng pansin sa inyo Lord at mag-pray at ilapit sa inyo ang aming mga hiling Lord, aming mga pananalangin, aming mga pangangailangan. Pero before na kami po ay humingi sa inyo ng basbas at tulong at grasya Panginoon, hinihiling po namin ngayon, bigyan niyo po kami ng kapayapaan sa aming puso, Lord, at linaw sa aming pag-iisip, Lord. Habang naririnig po namin ang mga salita ng Diyos, nawa, Panginoon, kayo po ang kumilos sa aming kalagitnaan. Magbigay po kayo ng kapayapaan at kaginhawaan sa mga nangangailangan nito, Lord. Bigyan niyo rin po sila ng gabay at tulong na tanging kayo lamang po ang maaaring gumawa. At kami po ay hindi makakalimot na magbigay ng pasasalamat at pagpupuri sa inyong kabutihan sa amin. I-bless po ninyo ang inyong salita sa aming puso. Sa araw na ito, Lord, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Sa pag-aaral natin ng ilang sandali lang, matatagpuan ang lesson sa Genesis chapter number 4. Kayo ba ay may kopya ng Bible? Sinong walang kopya ng Bible? Sinong wala? Walang kopya ng Bible. Pero lahat kayo, meron kayong Bible? New Testament lang. Okay. So, sana ipag-pray natin, balang araw, makapagbigay tayo ng lahat kayo magkaroon ng kopya ng Bible. Amen? Okay. So, ipag-pray natin yon. Genesis chapter 4. Na ang aklat ng Genesis ay ang simula ng lahat ng mga bagay maliban lang ang Diyos. Dahil ang Diyos ay walang simula at walang katapusan. Ang may akda ng aklat ng Genesis ay si Moises. Siya ang bayani na itinaguyod ng Diyos upang ikalas sa pang-aalipin ng Egypt ang bansang Israel. So paano sila naipasok sa Egypt? Ayan ay dulot ng kagutuman at kahirapan na natanto ng mga Israelites sa lupa nila ng 400 taon nakalipas nung pinadala ng Diyos si Moises upang ipalaya sila. So, sa mga tuwid sila ay umalis sa kanilang lupa at pumunta sa Egypt. At doon sa Egypt, naghirap sila, ginawa silang alipin ng mga 400 taon ang nakalipas. At doon sa pang-aalipin nila, sila ay nanalangin at tumingin sa Diyos at umasa sa Panginoon na siya ay magpadala ng tagapagligtas. At ang tugon ng kanilang pananalangin ay sinagot ng Diyos nung ipinadala niya si Moses. So ang ibig sabihin ng pangalang Moses, pinulot sa lawa. Sapagkat kung kilala mo yung istorya ni Moses, siya ay pinulot sa lawa, dapat pinatay siya, pero hindi ganon ang tibok ng puso ng nanay para sa isang sanggol ay hindi ito patayin kundi buhayin. Kaya minabuting tinago na lang siya ng kanyang nanay sa isang maliit na barko, sa isang maliit na box at ipinadala sa lawa at
itong tubig ay dinala siya sa kung saan naliligo yung prinsesa ng Egypt. At pinulot siya sa lawa, kaya pinangalanan siyang Moses, pinulot sa lawa. Well, mga ilang siglo, isang 80 years nakaraan, tinawag siya ng Diyos upang ipalaya ang mga Israel sa pangalipin ng Egypt. At ginabay ni Moises ang mga alipin sa ilang o sa wilderness ng Kadesh Barnea ng 40 taon. At sa huling wakas, ay siya na rin ang dapat magkabay ng Israel sa loob, pabalik sa lupa na kanilang pinanggalingan. Subalit, dahil nagkasala si Moses sa Panginoon, hindi niya tinupad, hindi niya sinunod ang utos ng Diyos. Kaya siya ay pinarusahan ng Diyos. Sinabi ng Diyos, Moses, hindi ka makakapasok sa lupa na dapat mong gabayan yung Israel, mamamatay ka dito sa labas. So, hinahanda na ni Moses ang generasyon ng mga Israel na papasok sa lupa. Kaya niya sinulat ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy upang mabigyan yung second generation ng mga Israelite ang simula ng kanilang bansa at ang layunin ng Diyos para sa kanila upang pag pumasok na sila sa lupa na pinanggalingan nila, alam nila ang layunin ng Diyos at kung anong dapat nilang gawin. So, minabuting sinulat ni Moses yung Genesis. So, ngayon, sa atin sa Bible, meron na tayong Genesis at ang ibig sabihin ng salitang Genesis ay simula. Genesis, simula ng lahat, maliban lang ang Diyos. So, sa Genesis chapter 4 na tayo, at sa Genesis chapter 4, makikita natin ang unang pamilya. Naalala ninyo sino yung unang lalaki na nilikha ng Diyos? Si Adan. Sino yung asawa niya? Si Eva. At ito ngayon, sa Genesis chapter 4, mababasa natin, ang una nilang dalawang mga anak, na marami pa silang mga anak. Marami silang mga anak sapagkat sinabi ng Genesis chapter 2, verse 28, ang sabi ng Bible dito, si Genesis chapter 2, at sinabi ng lalaki sa wakas, ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking mga laman. Siya ay tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa at sila'y nagiging isang laman. Ang lalaki at ang kanyang asawa sa kapwa ay inutusan sila ng Diyos. Sila ay binasbasan ng Diyos at sa kanila ay sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami, punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. Magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa ipapawid, sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. So inutusan sila ng Diyos na punuin nilang mundo ng mga anak at yan din ang kanilang ginawa sa Genesis chapter 5, verse number 4, ang sabi ng Bible, at ang mga naging araw ni Adan pagkatapos na maipanganak si Seth ay 800 taon at nagkaanak pa siya at ng mga lalaki at ng mga babae. So si Adan at si Eva ay plines ng Diyos na mabigyan sila ng maraming mga anak na lalaki, maraming mga anak na babae. Pero sa Genesis chapter 4, minabuti ni Moises na ibigay sa atin ang salaysay ng dalawa sa anak ni Adan. At ito ay si Cain at si Abel. Cain and Abel. At nakilala niya ng lalaki si Eva na kanyang asawa at sila ay naglihi at siya ay naglihi at ipinanganak si Cain. At sinabi ng babae ni Eva, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. Napakasaya ni Eva nung nabigay sa kanya ang binhi at ipinangalan niya itong Cain.
Ang ibig sabihin ng Cain or Cain sa English ay possession o pagmamay-ari. Kumbaga sinasabi ni Eva, eto na ang pinangako ng Diyos sa Genesis chapter 3 verse 15 na magiging binhi ng babae na matudurog sa ulo ng ahas at magbibigay ng kaligtasan para sa sangkatauhan. Napakasaya ni Eva. Subalit, ang inaakala ni Eva na magiging kaibigan ng Diyos ay hindi pala kaibigan ng Diyos, kundi siya ay lalaki at siya ay magiging kaaway ng Diyos. Natural sa atin bilang mga magulang na yung mga anak natin, dapat ang pananaw natin sa ating mga anak, sila ay regalo ng Diyos. Amen? At nais ng lahat ng magulang ang kanilang mga anak ay lumaki at maging kaibigan ng Diyos at maging katanggap-tanggap sa Diyos at nawa magamit ng Panginoong Diyos at isoli natin sa Panginoon ang buhay na ipinahiram niya sa atin. Yan ang puso ng bawat magulang, sigurado ako. Subalit hindi inaasahan ni Eva na may pagkukulang dito kay Cain na siya ay lalaki balang araw, pero may pagkukulang siya sa Diyos dahil wala siyang pananampalataya, hindi katulad ni at ng kanyang tatay na si Adan. Yes, bumagsak sa kasalanan si Adan. Subalit kahit na paano, may pag-asa pa si Adan sapagkat may pananampalataya pa rin sa kanyang puso. Pero ganun din ganun po ang consequences ng kasalanan. Ang kasalanan po ay naipapasa po yan sa mga anak. Kaya tayo na sa isang mundo na kaguluhan sapagkat yung magulang natin ay nagkasala laban sa Diyos at ang kanilang mga magulang ay nagkasala laban sa Diyos hanggat umabot lahat tayo kay Adan at kay Eva. Kaya ngayon, wala ni isa sa atin ang masasabing matuwid, maayos, walang kasalanan. Kahit ako na nangangaral sa inyo ay isang makasalanang tao. Kung tutuusin ang pulis at kayo, walang pagkakaiba. Kayo lang nahuli. Kami, hindi pa. Pero lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo may pagkukulang. At lahat tayo ay nangangailangan ng tagapagligtas. Kaya ako nagpapasalamat sa Diyos dahil si Kristo ay tagapagligtas ng lahat ng tao na nagsisisi at sa Kanya'y tumatanggap. At hindi siya namimili. Hindi siya tumitingin sa panlabas ng tao. Ito matino. Ito may pinag-aralan. Ito may pera. Kaya ililigtas ko siya. No! Ililigtas ko siya dahil siya ay may pagsisisi at siya ay may pananampalataya na ako nga ang sinugo ng Diyos upang maging tubos para sa kanyang mga kasalanan. Yun po ang dahilan kung bakit tayo niligtas ng Diyos. Hindi dahil may edukado tayo, o may kakayahan tayo, o may apelido tayo, o may pangalan tayo. No! Hindi dahil sa reliyon, dahil kasapi ako ng iglesia, kasama ako ng simbahan. No! Hindi hinahanap ng Diyos yung panlabas ng taong, hinahanap niya yung puso na nagsisisi. Amen? At kinilala ng lalaki si Eva at si Eva na kanyang asawa at siya ay naglihi at pinanganak si Cain at sinabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. Kasunod nito ay pinanganak niya ang kanyang kapatid na si Abel. Sino na sa inyo nakarinig nitong Genesis chapter 4? Cain at saka Abel. Pakitaas ang kamay kung nakarinig na kayo nito. Okay, may dalawa. Okay, makinig. Thank you sa dalawa. Alam nila ang pinag-uusapan natin. Genesis chapter 4. Amen? Alright. Kasunod ay pinanganak niya ang kanyang kapatid na si Abel. Na ang pangalang Abel, ang ibig sabihin ng pangalang Abel, ay, pansinin nyo ang ibig sabihin ng pangalang Abel. Hinga. Hinga. O di kaya sa ibang words, vapor, singaw, o hinga. Now si Cain, ang ibig sabihin niya Cain, pagmamay-ari. Natuwa si Eva dahil sa isip niya, ito ay ang binigay sa akin ng Diyos na magliligtas sa amin. Subalit hindi siya naging kaibigan ng Diyos, naging kaaway siya ng Diyos.
Si Abel naman ay singaw lang, hinga lang, pansamantala lang, sapagkat sa isip ni Eva, nakuha na niya ang the best ng Panginoon na si Cain. So kaibigan, ganito yun. Kung tunay na tinatanggap mo ang Panginoong Jesucristo, lahat ng mga bagay ng mundo ay singaw lamang. You understand that? Malinaw ba tayo? Kung tunay ang pananampalataya mo sa Diyos, sa pamamagitan ni Jesucristo, lahat ng mga bagay sa mundo ay makikita mo ay pansamantala lamang at singaw lamang at lilipas din ito. Amen? Lilipas din po ang lahat ng mga bagay. Ang mananatili lamang ay ang mananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Dahil ang Panginoong Jesucristo ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So pinangalan niya siyang yung kanyang kapatid Abel. Si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa. At si Cain ay nagbubungkal ng lupa. By the way, lahat tayo ay pansamantala lang katulad ni Abel. Hindi tayo magtatagal sa mundo. Ang sabi ng Psalm, chapter 39, verse 5, tingnan mo ang sabi ng Bible, Psalm 39, verse 5, narito ang aking mga araw ay ginawa mong iilang mga dangkal. At sa paningin mo'y tulad sa wala ang aking buhay, tunay na bawat tao'y nakatayong gaya ng isang hininga lamang. Ang buhay natin ay isang hinga lamang. Nandito tayo siguro mga 70 years, o di kaya 80 years kung malakas yung katawan. Yung iba, lumalampas nun na nagiging 85, 92, 91, umabot ng 100. Yan dahil malakas ang kanilang katawan. Pero kung tutusin, kahit nabigyan pa tayo ng 100 taon mabuhay sa mundong ito, isang kisap lang ay ubos na ang ating kapanahunan. Ubos na ang ating time. Di ba? Napakaikli ng buhay. At sa paglipas ng panahon, sabi ng Genesis chapter 4 verse 3, sa paglipas ng panahon ay nagdala si Cain ng isang handog sa Panginoon mula sa mga bunga ng lupa. Nagdala rin si Abel ng mga alay ng galing sa kanyang kawan ng taba ng mga iyon, at ipinahalagahan ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Subalit hindi pinahalagahan si Cain at ang kanyang handog. So itong dalawang boys nila Adan ay tinuruan ni Adan kung paano sumamba sa Diyos. Naalala ba ninyo nung nagkasala si Adan at si Eva, sila ay hubad sa harapan ng Diyos? At pinalayas sila sa hardin, pero before na sila ay pinalayas, ay pinalot sila ng balat ng hayop. Naalala ba ninyo yun? Yung balat ng hayop, saan nanggaling yun? Nanggaling yun sa isang tupa na inosente, na pinaslang ng Diyos upang magamit nila Adan at ni Eva ang balat ng hayop para takpan ang kanilang kahihiyan. At ang tupa na yan ay larawan ng parating na Panginoong Jesucristo na kordero ng Diyos, na iaalay niya ang kanyang katawan, ang kanyang dugo, upang lahat ng nagsisisi ng kasalanan at sumasampalataya sa Kanya ay mabigyan, matakpan ang ating kasalanan, matakpan ang ating kahihiyan, mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, ang tinatanggap lang ng Diyos ay ang sakripisyo ng Panginoong Jesucristo. Hindi niya tinatanggap ang paghihirap ni Cain. Biro mo, ang trabaho ni Cain ay marangal. Si Cain ay, sabi dito, si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa at si Cain ay magbubungkal ng lupa. Ang pagbubungkal ng lupa ay isang marangal na trabaho. Mahirap na trabaho yon. Alagaan mo mga halaman, itatanim mo, didilig mo, lalagyan mo ng fertilizer, sisigurado mo walang peste kumakain dyan or whatever, di ba? Marangal ang trabaho nito. Pero kaibigan, hindi sapat ang trabaho o gawa ng tao upang siya ay tanggapin ng Diyos. Kahit na yan ang pinaka-the best niya,
kahit na pinagpawisan pa niya yan, kahit na pinaghirapan pa niya yan, hindi sapat na iaalay sa Diyos ang gulay. Hinahanap ng Diyos ang dugo. Hinahanap ng Diyos ang tupa. Sapagkat ang dugo ay larawan ng buhay at ang tupa ay larawan ng Panginoong Jesucristo na namatay. Inialay niya ang kanyang dugo bilang pagtubos para matubos tayo sa ating mga kasalanan. Malino ba tayo? At hindi ho tama ang simbolo ng gulay. Walang dugo ang gulay. Hindi tinatanggap ng Diyos ang kahit anong. Kaya hindi ho tayo ligtas sa pamamagitan ng relihiyon. Kasi ang relihiyon, inimbento yan ng tao. Gawa yan ng tao. Nais ng tao na lumapit sa Diyos, kaya ang tao ay gumawa ng paraan para siya ay makalapit sa Diyos. Malamang kung ako ay mag-pray, kung ako ay mag-sacrifice, kung ako ay magbigay, kung ako ay magpakabait, kung ako ay sumali sa church, kung gawin ko ang magandang bagay, sana tanggapin ako ng Diyos. Kaibigan, hindi tinatanggap ng Diyos ang gawa ng tao. Subalit si Abel, ang sabi ng Bible, nagdala rin si Abel ng pang-alay mula sa kanyang kawan, ang taba ng mga iyon, at pinahalagahan ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Ano ang pagkakaiba ng handog ni Abel sa handog ni Cain? Parehas silang pinaghirapan yan. Hindi rin easy na alagaan ang mga hayop at ingatan ang mga ito at pakainin ito at dalhin sa magandang edad upang ikatay lamang at ihandog sa Diyos. Pero bakit tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel? Sapagkat sa puso ni Abel, may pananampalataya siya sa dugo ng tupa na mag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan, na nakita niya nung sumamba si Adan ng kanyang ama at si Eva doon sa hardin. Naturuan siya, anak, tandaan mo, darating ang binhi na ipinangako ng Diyos sa Genesis chapter 3 verse 15. Ang binhi ng babae ay darating at siya ang magiging ating tagapagligtas. Siya ay iaalay bilang handog, bilang sakripisyo, para siya ang ipapako at hindi ikaw ang ipapako. Ibubuhos ng Diyos ang kanyang puot sa kanya para hindi mabuhos sa iyo ang puot ng Diyos. Siya ang magdadala ng iyong mga kasalanan at dahil sa kanya siya ay mamamatay, siya ay ililibing at siya ay muling mabubuhay ayon sa banal na kasulatan ng lumang tipan. Kaya si Abel, habang inahandog niya ang tupa, habang nabubuhos ang dugo ng tupa, masasabi mo na itong matuwid na Abel, sabi ng Matthew chapter 24 verse 35, tinawag siyang matuwid ng Panginoong Jesucristo. Isang matuwid na Abel na nag-alay, nagsabi, Panginoon, alam ko wala akong karapatan para iligtas mo ako, pero may pananampalataya ako sa pangako mo na balang araw magpapadala ka ng binhi ng babae na magliligtas sa aking mga kasalanan. Siya ang tatanggap ng iyong parusa. Bilang aking kapalit, ako dapat ang parusahan mo, Lord. Pero dahil kay Kristo, ako ang pinalaya mo. Dahil sa iyong grasya, Panginoon. Salamat, Lord. Inaalay ko sa inyo ang tupa na hinihiling mo, Lord. Yon ang handog na may pananampalataya. Yon ang relihiyon ni Kristo. Ganito yon. Lahat tayo gusto nating lumapit sa Diyos. Lahat tayo gusto nating tanggapin tayo ng Diyos. Pero hindi tayo tatanggapin ng Diyos sa pamamaraan natin. Isa lang ang paraan na sinabi ng Diyos. Yan si Jesucristo. Sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Sa pamamagitan lamang ng Panginoon. Kaya kung gusto mo, ganito yon. Hindi tayo ang lumapit sa Diyos para tanggapin ng Diyos. Kaibigan, ang magandang balita ay ang Diyos ay lumapit sa atin. Ang Diyos ay kumilos. Ang Diyos ay nagpadala ng kanyang buktong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak kulit magkaroon ng buhay na walang hanggan. For God so loved the world. Amen? Mahal ka ng Diyos.
Yan ang motivation ng Panginoon. Mahal ka niya. Mahal ka ng Diyos. Yes, makasalanan. Yes, may kailangan. Yes, may pagkukulang. Yes, anak ng makasalanang tao. Yes, may sungay. Pero mahal pa rin tayo ng Diyos at nagpadala ang Diyos ng tagapagligtas. Kaya sinabi ng Panginoong Jesucristo, whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. So yun ang pagkakaiba ng handog ni Cain. May relihiyon si Cain, may mabubuting gawa si Cain, may paghihirap si Cain, may pagpapawis si Cain. Pero ang sa isip ni Cain, tatanggapin ako ng Diyos dahil sa aking mabubuting gawa. No! Sabi ni Abel, tatanggapin lang tayo ng Diyos dahil sa gawa ng Panginoong Jesucristo. At kung may pananampalataya ka sa gawa ng Panginoong Jesucristo lamang. Kaya huwag natin ipagmalaki. Katoliko ka, Baptist ka, Iglesia ka, Saksi ni Jehovah ka, Mormon ka, wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Mas higit pa siya sa atin, pinakilala niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At kung tunay na ikaw ay magsisisi ng iyong kasalanan, at tanggapin ang Panginoong Jesucristo na siya ay Diyos na nagkatawang tao, na matay, inilibing at muling nabuhay ayon sa banal na kasulatan, hindi lang siya namatay para sa buong mundo, namatay siya para sa iyo, namatay siya para sa akin. Yes, siya ay namatay para sa buong mundo, pero hindi siya pumarito para mamatay lamang sa lahat. Pumunta siya sa mundo natin na matay para sa atin. At kung masasabi mo yan sa iyong puso, na may tunay na pagsisisi at tunay na pagtanggap sa Panginoon, tunay na matatanto mo yung buhay na walang hanggan. Balang araw, mamamatay ka, mamamatay tayong lahat, haharap ka sa Diyos. At hindi mo ipagmamalaki ang mabubuti mong gawa, sapagkat alam mo, narinig mo na, natutunan mo na hindi tayo para kay Cain, hindi tayo tutulad kay Cain, tutulad tayo kay Abel. Amen? Haharap tayo sa Diyos, sasabihin ng Diyos, ba't kita ipapasok sa langit? Ang sagot, dahil kay Jesucristo. Amen? Sana yan ay maging katotohanan sa iyong buhay. Sa paglipas ng panahon, nagdala si Cain ng isang handog sa Panginoon mula sa mga bunga ng lupa. Nagdala rin si Abel ng handog galing sa kanyang kawan at taba ng mga iyon. At pinahalagahan ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Subalit, hindi niya pinahalagahan si Cain at ang kanyang handog. Kaibigan, dalawa lang ang option mo. Either lumapit ka sa Diyos sa pamamagitan ng sarili at mabubuting gawa at sariling kaisipan, sariling philosophy, o lumapit ka sa Panginoon sa pamamagitan ng tagapagligtas na si Jesucristo. Sasabihin ko sa inyo, isa lang ang pangalan sa silong ng langit na may kaligtasan, at yan ay ang Panginoong Jesucristo. Amen? Lumapit tayo sa Kanya na may pananampalataya sa ating puso at may pagsisisi. At ang lahat ng sa Kanya ay sumasampalataya ay hindi niya itataboy magpakailanman. Salamat sa Panginoon. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat Lord sa konting oras na binigay niyo po sa amin upang maisoli ang isip namin sa salita ng Diyos, upang sa alaala po ng iba ang kwento ni Cain at ni Abel. At ngayon nakikita namin, Lord, kung nakikinig kami, na si Abel ay katanggap-tanggap sa inyo dahil sa pananampalataya at pagsisisi. At si Cain, bagamat siya ay magalang at bagamat siya ay marangal sa kanyang trabaho, ang kanyang pawis, ang kanyang mabubuting gawa ay hindi sapat para sa kanyang kaligtasan. Dahil kung ito ay sapat, walang saysay ang pagdating ng Panginoong Jesucristo. Pero dakilang Diyos, salamat Lord, saan man may puso na nagsisisi at tumatanggap sa Panginoon, nandun kayo Lord, nandun ang iyong kaligtasan. Huwag po kaming maging malayo doon, Panginoon. Nawa ang araw na ito ay isang araw ng pagsisisi at muling pagbabalik na sa inyo, Lord. Pagbalik loob ng taos puso at tunay na may pananampalataya sa inyo, bigyan niyo po kami ng grasya at tulong sa mga sandaling ito, Lord. Buksan po rin yung puso ng marami, Lord, na sila po ay tunay na tumanggap kay Jesucristo bilang tagapagligtas. At ngayon, alam nila kung bakit napakahalaga
na kami po ay magpasailalim ng inyong salita, sapagkat kung wala kayong sinabi, wala kaming, hindi namin alam ang tama at mali. Lord, i-bless niyo po ang inyong salita sa aming puso. In Jesus' name, Amen and Amen. Salamat po sa pakikinig ninyo sa salita ng Diyos.